Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sastrogando Sasot, ang inyong favorite na tagalista ng Noisy. Ayan, nandito na naman tayo. Alam mo naman, sa panahon ngayon, ano ba yun? Sa panahon ngayon, ano na to? Todo-todo na to. Kasi everything is being revealed. Sabi nga, hindi ba? Time reveals everything. There will be a time of reckoning. Ayan na. Andito na tayo. Meron na tayong isa na namang dokumentong ipipresenta na magpapatunay na napakasinungaling talaga ng gobyernong ito tungkol sa pagkakaaresto kay Bongbong, kay Bongbong, kay dating Pangulong Duterte. Baka gusto nyong i-share muna ito sa inyong mga chat group, sa inyong mga wall, sa inyong mga kapitbahay. Ayan, yung mga nanonood sa office, baka gusto nyong palakihan muna ito sa mga screen dahil napaka-importanting bagay ito. Tapos, i-open ninyo ang inyong mga TV, lakasan ninyo ng marinig ito ng mga katabi ninyo. Yung mga nasa motel, hugutin nyo muna yan. Ituloy nyo na lang pagkatapos nito. Ayan. So, i-share nyo na ngayon. Click share and then, of course, share to your friends at ang ating mga sundalo at mga pulis na nakikinig. Alam kong nakikinig kayo. Ayan, buksan nyo na. At yung mga mainstream media na nakaabang sa akin, hello sa inyo. Ganito po dapat ang sumuyod ng mga dokumento. Mainstream media. Hindi ba? Alam nyo naman tayo, dapat nandun lamang tayo sa tama. Ang tama ay dapat ay ito ay hindi nakabase sa projection ng inyong galit. Okay? Dahil ay nakasalalay dito ay soberenya ng bansa. Pilipino po ang sinuko ninyo sa banyaga. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Na ang sinuko nyo sa mga banyaga ay Pilipino. Okay? Sinuko nyo, ibinigay ninyo sa banyaga. Okay? Kakaiba ito. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit ang Wakanda ay nagagalit, dahil ang mga Mindanaoans po, ito po ay matagal po itong naging independent. Hindi ba? Tama ako, Wakanda. Matagal naging independent yung Mindanao, yung mga taga Sulu, Maguindanao. Okay? At alam nila kung paano ibigay sa banyaga. Alam yan ng mga taga Mindanao. Dahil yung mga taga Mindanao, ibinigay sila sa mga banyaga. Tama? Basahin yung history. Kay yung taga Wakanda, alam nyo, hindi nyo yan magugoyo, yung mga taga Mindanao. Hindi ba? Kaya, Wakanda forever. Wakanda forever tayo, lalo na si Black Panther. Inaapi nila si Black Panther, Wakanda forever. Okay. Ano na tayo? Ang ipepresenta ko po sa inyo ngayon ay ang tinatawag na information on the surrender and transfer. Ito yung pinifill upan sa ICC pag may sinurrender na. So, pinifill upan ito ng sino ba nag-fill up dito? Pinifill upan ito ng sino ba signatory? Ito ay pinifill upan ng ICC representatives. Tapos, meron pang signature ito ng representative ng Philippines at ang representative ng Philippines nito ay ang ambassador natin. Ang ambassador natin sa Netherlands. Okay, ambassador natin sa Netherlands. Kaya hindi nyo na kami maluloko, hindi na kami magpapaloko dahil
Ano ba? Ilang beses tayo binudol? Paulit-ulit na lang. Ano ba tayo? Meron ba tayong battered wife syndrome? Okay, i-recap lang natin ang nangyari. I-recap lang natin ang nangyari. Naalala nyo na, nung diniscuss ko ang Article 59, hindi ba? Ako una nag-discuss niya, wag na kayong magloko-lokohan dyan. Mainstream media, yung mga expert na ini-interview. Ako ang unang nag-discuss. Pumutok ang nag-viral ang video ko. 1 million in a day. Can you imagine? 1 million in a day. So, naloka kayo. Ngayon, kung ano-ano na ang pinagsasabi nila, dahil nga, paano mo nga naman mapipigilan? Tama ako. I am 100% correct. Okay? Ngayon, etong si Claire Castro, pagkatapos nun, may sinabi siya. Sinabi niya, former President Rodrigo Duterte will have to face a local court in the Netherlands before being brought to the International Criminal Court. Bakit daw siya dadalhin sa harapan ng korte ng Netherlands? Dahil daw, yun daw korte ng Netherlands ang mag-a-assess kung tama daw ang pag-aaresto dyan sa Pilipinas. Ano na, Ating Claire? Ating Claire, ganun ba nangyari? Ito namang GMA News, asan na? Ba't hindi yung sabihin fake news si Claire? Ayaw niyong masabi. Bakit? Nasa payroll? Alam namin, ang kalakaran yung media, no? Tigilan niyo kami. Okay. Kiss, hindi yun na nangyari. So, si Ating Claire, hindi niya na malaman kung paano aayusin ang mga buhol-buhol ba? Kung ano pinagsasabi ngayon. Ating Claire, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi mo na kailangan magpabalit-balit ng utak. Ito naman si Ating Claire. Parang, tapos, hindi na sila magkanda-ugaga. Okay, dahil hindi na nila mas malusutan yung sinabi ko. Ito namang si Guaping, si Asik Nico Clavano, na spokesperson ng Department of Justice, sabi nila, biglang sila lang naging competent judicial authority sa Pilipinas. Hindi ba? Di ba parang, natulog lang kami, kayo na yung competent judicial authority? Parang, and this is an admission of usurpation of authority. Spokesperson ka eh. Tapos ang nag-post pa nito, Philippine Information Agency, ibig sabihin state-controlled press. So, hindi ito fake news. Sinabi mo yun, an admission of usurpation of authority. So, in normal situations, usurpation of authority ito. Dapat magagalit dito ang korte. No? This is a violation of the Constitution. Pero dahil hindi na nga tayo normal situation, pwede to. Di ba? Ano na tayo? Nasa bangag times. So, pag sa non-bangag times, sa sober times, kakaiba to. Manulok ang mga tao. Magagalit ang korte. Hindi ba? Pero dahil nga nasa bangag times tayo, parang okay lang ito. Hindi ba? Okay, ano ba yung naloka sila? At saka ko ipepresent ang very fashabog na dokumento straight from The Hague, from the ICC. Okay, recap lang natin, para inform kayo para inform kayo mga mamshi at mga taga Wakanda forever. Okay. Okay, yung nasa taas, yung mga blue boxes, facts yan, facts. Yung pula, yan yung law. Yan ang nasa Article 59 na paulit-ulit ng pinag-uusapan, yung tinanong ni Karen Davila na hindi nila masagot ng tama. Okay, kasi ano yung mga isa nilang kabangagan? Sabi, ito pa yung isa nilang kabangagan na mga binabayaran nilang mga social media influencers na nagpapakalat na wala namang alam. Alam mo naman yung jukebox ko nung ihulog mo siya ang kanta. Sabi nila, hindi na raw to nag-a-apply itong Article 59 dahil hindi na raw tayo miyembro ng
ICC, yan ang sabi nila. Sabi ko naman, kung hindi ka na miyembro ng ICC, bakit mo inaresto? Pwede ba yun yung warrant applicable? Pero yung serving ng warrant, ayon dun sa batas nung nagbigay ng warrant, hindi na applicable. Be, ano ba to? You cannot choose things based on your feelings. Okay, ito ang procedure. Tanongin ito sa mga lawyer na kakilala nyo. Ang procedural justice po, largely, check yan. Pag may isa ka dyang hindi na check, ay, lagot ka. Mayroong deficiency sa procedural justice. Okay? Okay? Parang checklist lang yan. Para ka lang nagsha-shopping yan. Oh, nagawa ba to? Check. Ito ba nagawa ito? Check. Isa lang dyan ang hindi mo nagawa. Meron ka ng flaw sa procedural justice. Okay, yun ang first cut analysis. Of course, merong substantive. Hindi ba? Hindi po pwedeng nagawa, pero hindi naman substantive yung pagkakagawa. Mali din yon. Okay? Procedural justice flaw din yon. Okay. So, ito na ang facts. Nakita nyo, napanood nyo ito. Hindi na kami pwedeng paikot-ikutin. Inaresto si Digong. Mula saan? Alam nyo, mula sa aeroplano pa lang, hindi ba? Na parang, ay, todo? After inaresto si Digong, saan siya sa dinala? Villamor Air Base. Ano ang Villamor Air Base? Military Air Base. Pagkatapos niyan, 'di ba? Sumunod doon, isinakay sa eroplano, umalis ang eroplano ng Pilipinas. Okay. Ano ang nakasaad sa batas ng pag-aaresto ng ICC suspect? Article 59, first paragraph, arrest the accused. Check. 'Di ba? Ganun naman ang procedural. Arrest the accused. Did they do it? Check. Article 59.2, paragraph 2, iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Sino yung custodial state? Yung umaresto. Ginawa ba nila? X. Again, ginawa ba nila? X. Anong sinabi ko? Kahit isa lang na step sa procedural justice ang hindi mo nagawa, may flaw na yan sa procedural justice. Alam ng mga abogado yan. Okay, next. Next step. Ang competent judicial authority susuriin ang warrant, process, kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Hindi mo nga hinarap. Kung hindi mo hinarap, malamang yung susunod na step, X. So, X. Strike 2 na. Pagkatapos nun, yung akusado sa Pilipinas pa lang, sa harapan ng competent judicial authority, pwede siyang humiling ng interim release. Doon pa lang sa Pilipinas. Hindi nagawa ba ni Digong, pinagawa ba ni Digong? Hindi nga, kasi nga hindi nyo nga hinarap sa competent judicial authority. So, X. So, sa lahat ng steps na ito, dalawa lang ang nasunod nyo. Yung step 1, hindi ko na ibibigay yung lahat ng step dito. Yung step 1, yung arrest the accused, saka yung pinakahuling step, sa napakahabang steps, yun yung surrender na sa ICC. So yung middle lang mga steps, hindi nyo nagawa. Step 1 lang, saka step 7. Ano ba to? Parang fast forward? Ano to? Pinas forward nyo? Quantum leap. Hindi ba? Bigyan ng teleportation. Ay, wala na step 2, 3, 4, 5, 6. Step 7 kaga. Okay. Ngayon, ang ipipresent ko sa inyo ay isa na namang dokumento magpapatunay na tama ako. Clear. At Guoping. Pakita ko lang si Guoping para meron siyang si Guoping, na spokesperson ng DOJ. Mapapatunay lang na tama ako. Mali kayo, sinungaling na naman kayo. Kayo na naman sinungaling. Ito namang media, nagmamaang-maangan pa kung sinong sinungaling. Huwag na kayong bang maangat. Alam na ng mga tao, mga ang number of views ko, alam nyo, ang reach ko na mainstream media, hindi nyo na ito mapagtatakpan. Dahil gusto ko lang ipaalala sa mainstream media, as of this moment, alam nyo kung ilan na ang reach ko,
mainstream media. 141,230,987. So kahit gaano pagtatakip nyo dyan, ha, nakita na ito ng 140 million. Dahil yan ang reach ko na as of this moment. Ngayon pa lang itong buwan na ito. At ang most ng reach na yan, in this week alone. Okay. Now, eto na. Kaya i-share nyo na to. Share. Dahil lalabas na natin ang dokumento. Ang dokumentong ito ay ating nakalap sa kinauukulan. Okay. Ano ang dokumento na to? Okay. Oh, yung mga pulis na nakikinig sa akin, kung na kayo magmaang-maangan. Okay. Ano to? Ano tong papakita ko? Ang papakita ko sa inyo, palalakihin natin. Okay? Ang information on the surrender and transfer. O, familiar dito ang mga pulis. Okay? May mga booking to parang booking. Alam niyo na booking, yung mga kayong maging kaligatan, di ba? Booking and arrest form, parang ganyan yan, di ba? Okay, eto na, straight from the International Criminal Court. Okay. Ngayon, so makikita mo na case number, ICC 0121 situation in the Republic of the Philippines. Warrant of arrest. So, ayan yung warrant of arrest. Oh. Pak! Name of the arrested person, Mr. Rodrigo Roa Duterte. Kinonfirm ni Digong nung na-arrest. So, saan nangyari tong, saan siya na-booking? Sa Rotterdam, sa Netherlands. Ang Rotterdam po, katabi lang po itong city ng The Hague. Okay. So, ang ICC representatives na nandoon, na pinipirmahan ito, ay ang head of the Judicial Cooperation Unit, Judicial Cooperation Support Section. Okay. Now, sino ang representative ng Pilipinas nang ito ay fill-upan? Ang ambassador ng Pilipinas sa Netherlands na si Ambassador Marcos Lakinalaw ba to? Lakinalaw? Ayan. Okay, ang sabi dito, ito ay to be completed prior to the surrender. Ibig sabihin, bago to dalhin mismo sa detention facility ng ICC, pipil-upan ito. Okay, ano ang mga check ba? Check! I-check, lalagyan ng check dito. Okay. Okay. Eto. Kasi importante ito. Okay? Okay. First, na dapat ma-answer ng yes or no. O, Quadcom. May kayo sa yes or no, di ba? Assistance of the interpreter during the surrender procedure. Yes or no? Not applicable. Kasi marunong naman mag-English si Digong. So, not applicable. Okay. So, hindi kailangan mabigyan ng interpreter. Okay. Eto na. The date, time, and location of the appearance person before the competent national judicial authority. Required nga yan kasi, di ba? Sinabi ko na sa inyo, required sa batas nila. That is the next step after you arrest in the Philippines. Next step yan ni Torres. Dapat dadalhin niya sa competent national judicial authority. Ano ang sinagot dito ng ICC? ng ICC at ng ambassador ng Pilipinas. Oh, ICC na ang sumagot nito. Do not know. Ano mga pulis, mga sundalo? Oh, loyal pa ba kayo sa Constitution? Sana loyal talaga kayo sa Constitution. Oh, ICC. Galing ito sa ICC. Ang ICC ang nag-fill up nito. Kangaroo court kayo.
Kaya sinasabi ko sa inyo, yung ICC na yan, after, during this trial of Digong, feeling ng ICC, jackpot na sila. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Yung kakutsaba nila, mga ano, kakutsaba nila sa Pilipinas, na si Bongbong Marcos, ay budulero. Nasama sila sa budol. Yan ang tinatawag na karma. Nagmamadali kasi kayo ICC na magkaroon ng trial kasi sinabun kayo nung December ng Assembly of States. Ang Assembly of States po, ito yung mga member states ng ICC. Sinabun sila na wala naman kayong trials in process. Tapos agad-agad sila nag-request ng warrant. Oh, ito namang gobyerno ni Marcos, atat na matanggal si Duterte sa Pilipinas, na shortcut na lahat. And do you really think that this will be taken well by the majority of the people of the world? May batas kayo, hindi niyo sinunod. Ulitin ko para sa kaalaman ng lahat kung ano ang dokumentong ito. Ang dokumentong ito ay galing mismo sa ICC. Ito ang tinatawag na information on the surrender and transfer. Okay? Kasi ito yung checklist kung nasunod yung mga procedures. Ngayon, kita mo, procedural details during surrender to the court of the arrested person. Diba? Sa harap, so pipil upan to bago mo to dalhin ng detention center ng ICC. Okay. So, diba? Procedural details eh. Sabi ko sa inyo para yan checklist. Assistance of the interpreter. Yes or no, not applicable. Kita mo ba kasinungalingan dito? The date, time, and location of the appearance of the arrested person do not know. Hindi nila alam ang date, time, at location ng competent National Judicial Authority kung saan umappear si Digong. Pati yung ambassador. Nada. Wala silang alam. Mahirap kasing maglagay. Mabuti na lang itong ambassador natin sa Netherlands ay hindi gumawa ng kamalian, kundi perjury ka, day. Perjury ka, day, kung mag-imbento ka dyan. Do not know. Hindi namin alam kung nasaan. Asan ba yung competent judicial authority? Sandali lang do not know. Di sana, kinonsult yung si Miko Clavano dahil sila naman daw ang competent judicial authority. Dapat sinabi ni Miko Clavano sa ambassador, spokesperson ng DOJ, na sila yung competent judicial authority. Pero mahilat nga kasing magsinungaling. Perjury ka kasi. Pero ito sinabi ni Clavano, that's already an admission of usurpation of authority. Hindi ba? Pero, tagalin ka muna nating gwaping Pero ito, sa ICC document, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority do not know. ICC document po ito. Kaya, Karen, wag na kayo magmaang-maangan. Tatanungin nyo pa na dapat atang sinurrender. Hindi dapat. Talagang kailangan mong isurrender. Ito nga ang checklist ng ICC. Gets nyo yan? Checklist, ayan na to be completed prior to the surrender. Kasi nga, yan ang procedural details. Checklist ka eh. Check, check, check. Okay. Ano ang next? Did the arrested
person receive assistance of the interpreter during the national proceedings? Sabi, not applicable. Of course, kasi marunong ka mag-English. Tapos yung next question, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Sino naman ang naglagay dito nang he received legal assistance during national proceedings? Paano magkakaroon ng national proceedings? Hindi nyo nga hinarap sa competent judicial authority yung tao. Kasinungalingan. Sinabi mo, hindi mo alam kung hinarap sa competent judicial authority, pero ang pinilapan, kung sino man nag-fill up dito sa ICC, kayong UICC, you wrote, he received legal assistance during national proceedings. Ang national proceedings na nire-refer dito ng ICC ay yung appearance before a competent national judicial authority in the Philippines. Hindi mo alam kung nangyari ito, pero alam mong binigyan ng legal assistance. Sabi nga naman Ilocano, kinananam. Pwede ba yon? Binigyan ng legal assistance sa national proceedings, pero hindi mo alam kung kailan hindi mo alam kung hinarap pa sa National Competent Judicial Authority. Napakasinungaling din na nag-fill up na ito na do not know. Hindi mo alam kung no or yes, kasi simple lang yung answer dun eh. Yes or date, time, and location. So, hindi niya alam ang date. Kung kailan hinarap si Digong sa competent national judicial authority sa Pilipinas. Hindi rin niya alam ang time. Hindi rin niya alam ang location. Itong paghaharap sa competent national judicial authority, ito yung national proceedings. Pero, alam mo na binigyan siya ng legal assistance doon sa national proceedings. Hindi mo pwede yun. Naglulukuhan tayo. Nakigets nyo na. The International Criminal Court has to be shamed in the international community because you are working based on dubious information from the start. How will you confirm na binigay ng legal assistance during national proceedings? Yung national proceedings na sinasabi dito ay ito, yung paghaharap kay Digong sa competent national judicial authority. Hindi mo alam ang date, hindi mo alam ang time, hindi mo alam ang location ng competent national judicial authority kung saan hinarap si Digong, do not know. Tapos bigla ka magsasabi na nabigyan siya ng legal assistance during that national proceedings? Hala oy goy. Hala oy doy. Kinananam. Ang Ilocano, ito ang tinatawag na kinananam. Puksaan tayo nito. Okay? Tama ako mga friends? Napakasimple, di ba? Hindi, alam nyo, hindi natin, malalaman nyo kapag pinaiikot-ikot ang utak nyo, paiba-iba. Walang direction. No flow. Okay? Parang si Claire Castro, kung ano-ano pinagsasabi. Claire, para kang taya sa Dr. Quack-Quack ngayon. Alam niyo yung larong Dr. Quack-Quack, di ba? Kung mga elitista kayo, malamang hindi nyo alam. Yung taya, di ba? Ang gagawin niya, iaantanggal niya yung buhol. Alala niyo yun, yung mga hindi taya, ang gagawin nila, isusuot-suot nila yung mga sarili nila kung saan butas, ganyan. Tapos yung taya, ang gagawin niya, i-fix niya yung pagkakabulbol. Itong si Claire, para siyang taya, yung taya sa Dr. Quack-Quack. Ina-attempt ni Claire na i-fix ang pagkabuhol-buhol lang lahat. Pero remember Claire Castro,
Alam to namin, dahil naglaro kami ng Dr. Quack-Quack nung kabataan namin. Pag nagkamali ang taya sa Dr. Quack-Quack, sa pag-ayos ng buhol, may napipilayan. Kaya napaka-dangerous na laro yung Dr. Quack-Quack, di ba, nung kabataan natin. Naalala nyo yan? Di ba? Oh, ayun, thank you sa aking mga Ilocanong viewers. Ano to? Nalpasin apo, uki na nana. The date and time of location of the appearance of the arrested person before the competent national judicial authority do not know. Yan ang sagot ng ICC. Sa booking, sa procedural details ng pagkakaaresto kay Digong. Do not know. Hindi alam. Pero alam na may legal assistance. So, ano yung national proceedings? Inaresto mo lang. Doon ka lang nagtapos. Pero, hindi mo ginawa ito. Itong pinaka-importante. Bakit yan ang pinaka-importante? Kasi, after tanungin kung binigyan ba ng interpreter si Digong sa Pilipinas, ang tanong na, anong oras ba yan? Anong oras ba yan? At araw? At lugar ng appearance niya sa competent National Judicial Authority sa Pilipinas? National Authority. Ano pa bang nation? Pilipinas. Kaya yung iba, si Claire, sabi niya, Netherlands daw itong competent National Judicial Authority na gagawa. Korte sa Netherlands. Ateng, nalpasan, apo, uki ni nana. Mali ka, girl. Sinabi ko na sa'yo, Claire, idol kita sa Barda, dahil Barda kung Barda. Pero nakalimutan mo, Claire, akong nagpauso ng salitang bardagulan. Dahil, look, 2016, no, nakikipagbardagulan sa akin ang mga taga-Ateneo. Sinabi ko sa kanila, kung gusto niyo ng bardagulan, kahit saan, sabihin nyo kung anong oras at saan at pupunta ako. Naloka sila sa salitang bardagulan kasi salitang 90s yan eh. Biglang nabuhay. So, barda kung barda. Ngayon, Claire, hindi ka makakalagpas dito. Yung media naman, nagmamangmaangan pa. Binapanood nyo. Napanood nyo lahat. Witness kayo. Pwede bang witness kayo? Tapos tatanungin nyo pa yung salarin kung anong ginawa? Okay. So, alam nyo na. Alam nyo na. Alam nyo na, di ba sinabi ko na sa inyo, isa kong expose, na hindi totoo ang sinabi ni Bongbong Marcos na nagko-comply lang sila sa Interpol. Ang ginawa nila, sila nagbigay ng suggestion sa ICC. Si Bongbong, gobyerno niya, sila nagbigay. Sabi nila, padaanin nyo sa Interpol. Pag pinadaan nyo sa Interpol, isi-serve namin ang warrant. Yaan ang sinabi ni Bongbong Marcos. Nasa dokumento yan ng ICC. In-explain ko na yan noon, pero ipapakita ko ulit para makita nyo kung gaano ang gobyernong ito ay ang lakas mang budol. Hindi lamang budol, hindi na to budol eh. Ano na talaga to? Amats na walang humpay. Hindi ba? I-close natin itong pag-uusap na to, na iisa-isahin natin itong mga lalaking walang yagballs. Bakit kamo? Wala silang yagballs? Diyos mio. Yung mga pinaggagawa ninyo, mga pinagsasabi ninyo noon, nagkaiba-iba na. Dahil sa kaiba-iba ng pagkakasabi-sabi ninyo, nalpasan apo kinanana. Di ba? Ito yung
paragraph 112, dokumento, mula rin to sa dokumento sa ICC. Yung nag-request ng urgent warrant, ang prosecutor ng ICC sa ICC court. Kailan to nila to ginawa? February 10. February 10, 5 araw pagkatapos ma-impeach si Sara. Talagang sinunod-sunod nyo talaga. Diba? Sila nagbigay ng suggestion. Nung January 2025, nagsuggest sila sa ICC na i-execute nila ang ICC arrest warrant kung i-request ito ng ICC through Interpol. Kaya kayo nagbigay ng suggestion, hindi kayo nag-comply bongbong. Sinuggest nyo na sa Interpol padaanin kuning-kuning para pagdating sa in public, masasabi nyo na, ay, hindi namin sinunod ang ICC, ang sinunod namin Interpol. Ulul! Ulul! Nalpasan apo o kininana. Yawa kalay. Or, sa Dutch, my Lord Almighty, Hotwordoma. Kung sa Dutch ito, pag nakita to ng mga Dutch, Hotwordoma. Lord Almighty, ano to? Okay. So, nakita nyo na. So, tama tayo, hindi ba? Tama ako. Kaya kayo ay nangangatog-natog na. Sa sobrang tama ko, kayo, yung tama ninyo nahulasan. Yung OSG, ayaw kayo i-represent sa ginawa ninyo. Sabi ng, parang kulang na lang gustong sabihin ng OSG na, bangag ba kayo? Sinabi na natin walang jurisdiction, tapos isusurrender. Hindi po pwede yun. Hindi ba, Mi? Ipe-present uli natin to, di ba? Galing tong ICC, the date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent national judicial authority. Do not know. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ikukulong mo yung tao, hindi mo alam kung nasunod yung proseso. Wala na, ikulong mo na. Ay, nako. Makakapag-fundraising patuloy si Digong. Para sa kampanya ni Sara ng 2028. Diyos mio, may compensation ito. Do not know? Totoo. Ayan o. Diba? Do not know. Ano na? May, hindi importante. Ayan o. Isa siya sa mahalagang katanungan. Isa siya sa mahalagang katanungan. Isa siya sa mga pinakamahalagang katanungan sa information on the surrender and transfer. Ito na yung pag nandun ka na sa pagkalapag mo ng Netherlands, ito ang pipilapan. Okay? Di ba? Anong sabi ng mga expert? Alam nyo na pinagluloko kayo ng mga kinukuha nilang expert. Yung isang law din dyan. Diyos mio, day. Hindi ko napapangalanan kung sino ka, ate. Diyos mio. Lumapit sa akin mga estudyante mo nung 80s sa probinsya. Namomolestya ka pala noon ng mga high school students na otoko, Lord. So palpal nyo, hindi raw importante. Importante eh. Diba? Time, date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent national judicial authority do not know. So alam nyo na yung mga expert ko na nangre-rebuttal sa akin, yung Kabataang Party List, ay sinungaling. Yung mga magulang dito, kausapin ninyo ang mga anak ninyo, ipamuka ninyo, kurutin ninyo sa singit ang mga anak ninyong supusuporta dyan sa Kabataan Party List dahil
Pinagluloko sila ng Kabataan Party List. Sabi ng Kabataan Party List, hindi daw ito kailangan dahil hindi na daw tayo member ng ICC. Ulul nalpasan apo kininanakot bordo mayawa kayo. There you have it. Alam nyo na. Kaya kayo, kung di nyo pa ginagawa, lagyan nyo na ng green ribbon ang mga sasakyan ninyo. Green is the color of a new Philippines. Green, tagsibol. Tagsibol. Meron bang bad word ang tausug? Gusto ko matuto ng tausug na na bad word, na curse. May mga tausug ba ako na viewers? Turuan nyo naman ako. Gusto kong gamitin yung curse word ng mga ng giatay man kayo ng mga tagat ng mga tausug. Turuan niyo naman ako paano magmura tausug way. Meron? Okay, turuan niyo ako. Tausug. Gusto ko tausug, gusto ko yung may feelings. Sabihin niyo na lang kung ano yung giatay kudasay. Linti ani. Tama ba ang pronunciation ko? Ayoko maging Southern Luzon, ha? Sa dupang. Waisipug. Waisipug. Tama ba? Bilat ina mo. Buto iyama. Nabugtang na. Pisting yawa. Baka naman pinagluloko-loko niyo ko dito sa... Naku, baka magalit ang mga tausog. Baka magmagalit natin mga kapatid na tausog. Siguro yung tama yung tinuturo niyo sa akin, ha? Oh. Suhada. Mali. Hindi alam kung hindi nila alam kung kailan sinurrender sa National Court si Digong. Importante yun. Tinanong. Okay. Ngayon, dahil nga ito na ang panahon ng mga lalaking walang yagba, ito na ang isa sa mga pinakawalang yagba. Okay? Disappointed. We are so disappointed with you. Dahil nga, nabudol mo din kami, Diyos ko Lord. Sana talaga pag kuwang ko Marcos budol. Ano to? Sino naman itong budol, malaki ring budol? Okay? Ipe-present ko sa inyo, dahil alam niyo naman ako, kayang-kaya nating maghanungkat ng mga bagay na mahirap halungkatin. Okay. Sino itong isa na namang budolero? Isa ito sa mga proud pa si Remulla na isa itong lalaking ito sa nagplano. Okay? Nagplano kasama mastermind sa pag-surrender ng isang Pilipino sa isang banyaga. Na wala palang bayag. Bakit walang bayag? Walang prinsipyo. Oh. Noong February 20, 2022, ikaw Gibo Teodoro na walang yagba. Tatanungin ko yung asawa mo kung satisfied ba siya sa yagba mo dahil mukhang hindi. February 20, 2022, in-interview siya ng Philippine Star. Itong kuwang ko na, mga kuwang ko talaga kahit kailan mga traidor sa bayan. Alamin ninyo ang history ng mga kuwang ko nung panahon ng Kastila. Malalaman ninyo. At panahon ng colonization ng Amerikano, alam ninyo yan. Okay? Hindi na talaga magbabago kayo. Kung ano kayo nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, kahit nung panahon ng Hapon, hanggang ngayon ganun kayo sa mga Pilipino. Dahil hindi naman kayo tunay na Pilipino. Hindi kayo mga Indio. Kami ang mga Indio. Okay. Ngayon, tinanong siya dito. Sabi,
Teodoro was firm on being against the Philippines resuming membership in the International Court. Gibo. Sabi daw ni Gibo, no, I have always been against that on the record. On the record ka ngayon, Gibo. On the record ka rin ngayong Gibo na bakit mo nilunok yung prinsipyo mo? Wala kang yagba. Ikaw ngayon, national defense? Wala kang prinsipyo? Pwede ba yan? Ewan ko sa mga sundalo, no? Saka sa mga pulis. Ganyan ang leader ninyo, walang prinsipyo sa buhay? Yawa, ipisting yawa, mga burikat kaayo. I've always been against that. On the record, Gibo Teodoro said, nung Department of National Defense daw siya kay under Gloria, we opposed it in the Department of National Defense. Ito ang malala. Itong malala, Gibo, pakibasa. Lahat ng nakikinig sa akin ngayon, pakibasa yung highlighted. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. And even in the application of the ICC statutes, those that are strong won't ever get prosecuted. Sabi ni Gibo, there were claims of British and American abuses in Afghanistan brought to the ICC. They dismiss it on the grounds that the domestic institutions for prosecutions or judging were sufficient. Ikaw, Gibo, nagsabi nito. 2022. Asa na yung bayag mo? Labas mo. Lakas-lakas ang loob mong manggera ng malaking bansang gusto mong awayin, halos gusto mo nang girahin yung China. Wala kang itong mga pinagsasabi mo, hindi mo kayang panindigan? Sino maniniwala sa iyo na kaya mong lumaban ng gera na wala kang prinsipyo sa buhay? Tama? Di ba? Tama ako? Alam mo yung mga kapatid nating Muslim, wala silang pakialam kahit hindi kayo pareho ng paniniwala, basta may prinsipyo ka sa buhay, paninindigan mo. Kaya, kayo, walang maniniwala sa inyong mga Pilipino dahil wala kayong prinsipyo sa buhay. Palaki natin for more impact ng maisampal ito kay Gibo. Na malaman ito ng mga sundalo na yung DND chief, wala siyang prinsipyo sa buhay tungkol sa mga Pilipino. Bakit? Dahil isa yung kuwangko. Ang mga kuwangko, ganyan talagang mga ugali kahit nung panahon ng Kastila. Tanungin ninyo ang may alam sa history. Tanungin nyo kay Professor Van Ibiernas. Professor Van Ibiernas, pwede ilatag ang history ng mga kuwangko. Alam yan. Bakit itong panahon ng mga Amerikano, ganyan ang ugali ng mga kuwangko? Diba? Sinabi mo, Gibo, 2022, you cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. You were against. Against ka, sabi mo pa, on the record. On the record ka ngayon, ulul. Naging miyembro ka lang ng gabinete ni Bongbong, nag-iba ka na ng ihip ng hangin, nakibangag ka na rin, nawalan ka na rin ng yagba. Ang linaw, ikaw nagsabi nito, Philippine Star pa nagbalita nito. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. And even in the application of the ICC statutes. Sinabi mo pa, tama ka pa, sinabi mo pa, mga Briton nga, mga Amerikano, hindi naman na po-prosecute. Ano ka ngayon? Wala kang ngagba. Sa tingin ninyo, mga Pilipino, kung gusto nyong sa ginawa nyong ito,
Isinorender nyo ang isang Pilipino sa isang banyaga? Sa tingin ninyo, kung anong gusto ninyong gawin, kayong armed forces of the politicians, sa tingin ninyo, susuportahan kayo ng taong bayan? Ulul, no way. Pinakita nyo na ang tunay na kulay ninyo. Lalo na itong mga kuwangko. Kung ano ang dugo ng mga ninuno mo, ng mga kuwangan ko noong panahon ng Kastila, ganun din kayo. Itanong ninyo sa mga historiador ng Pilipinas kung ano history ng mga kuwangko sa Pilipinas. Panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. Consistent. Nasa dugo na nila. Kasi tayong mga Indio, I'm a proud Indio. Tayong mga Indio, hindi ito po pwede. No? Mga Indio. Diba? Gibo, sabi ni Gibo, you cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong. Ano na to? Pinakita nyo lang sa mga Pilipino na wala kayong prinsipyo sa buhay. Maliliit ang mga yagba nyo. Hindi nyo kayang panindigan ang mga sinabi ninyo. Sino ngayon ang dapat itapon ng mga Pilipino sa history ng mga Pilipinas? Di kayo mga walang prinsipyo sa buhay? Nakakahiya? Nakakahiya kayo? Akala ninyo, yung mga Pilipino, madedengoy ninyo, mabobola-bola ninyo, mapapaikot-ikot ninyo na para mga kulangot at kinuha ninyo sa mga ilong ninyo at gaganyan ninyo. Hindi. Ang ginawa ninyo ngayon, okay, hindi nyo pa alam ang magiging outcome na to. Sa tingin ninyo, ang magiging outcome na ito ay parang EDSA lang. Ulul, you will witness something. The Filipino people will witness something that it has never witnessed in its history. This is the right time for a complete overhaul of society. Sumobra na itong mga taga-Southern Europe. Kaya Wakanda forever. Wakanda forever. Sumobra na ang kabagagaan ng mga taga-Southern Europe. Wala nang prinsipyo sa buhay. Pwede ba to? Paulit-ulit. Wakanda forever. Diba? Wala na kayong prinsipyo. Paikot-ikot na. Kung you are not just two-faced individuals. You are individuals who have no integrity. Absolutely no integrity. You cannot have a foreigner judging you on what is right or wrong, Gibo. Sabi mo. Tapos ngayon, kasama ka pala sa platter. Very kuwangko nga, nung panahon ng Kastila. Diba? So, alam nyo na, ng mga tao ito ay walang yagba. Kung alam ko lang na wala pala kayong yagba, dapat pala, pinapreserve ko na ang yagba ko bago ako nagtakipay at dinonate ko ngayon sa inyo. Gano'n na lang sana ang ginawa ko dahil nakakaawa kayo, wala kayong yagba. Diba? So, sana bago ako nagpalagay ng kipay, pinapreserve ko muna sana yung yagba ko, pinalagay ko sa freezer ba. At this moment, pwede kong ma-donate sa inyo para magkaroon kayo ng yagba. Nakakahiya ito. Hindi lang kayo nakakahiya. Susumpa namin kayo. Susumpa kayo ng mga Pilipino. Dahil kayo ay walang prinsipyo sa buhay. Ginagamit ninyo ang mga biktima kuning-kuning para sa pansariling interes. Wala kayong pakialam sa mga biktima. Tigilan ninyo kaming mga ili-elitista. You never cared for them. Anyway, ito mga biktima pinipresenta ninyo, mga kapos-palad ito. O bakit sila naging kapuspalad? Sino ba may dahilan kung bakit yung mga kapuspalad? Hindi kayo. Mga pamilya ninyo, mga elitista sa Manila na wala kayong ibang ginawa kundi mga kamin lahat. Pero ngayon, may hangganan ng lahat. Tapusin na natin ito. Tapusin na natin itong sistemang ito. Matatapos din ito. Kaya sabi ko sa inyo, there will be a great reset. There will and should be. Dahil pag hindi nagkaroon ng great reset dahil dito, kawawa ang mga apo ninyo, ang next generation of Filipinos.
Pag hindi nangyari ang Great Reset na yan, can you imagine, yung mga apo ninyo next generation, magkakaroon uli ng mga ganitong officials na pwede palang ganito? Wala kang prinsipyo sa buhay? Isusuko mo Pilipino sa isang banyaga? Tapos, merong isang guwaping na biglang magkiklaim na ang DOJ na ang competent judicial authority. Bex, wala ng bansa. Ang meron na lang tayo ay isang bangag na gobyerno na nagpapatakbo ng isang bansa na kinasusuklaman na silang lahat dahil sa sobra nilang kasinungalingan. Wakanda forever. So yun lamang po, i-share nyo na ito na malaman ng mga tao ang pambubudol ng gobyerno straight from information ng ICC ang ating pinresent, documents from the ICC. Ngayon, mainstream media, bala kayo, ako nakakuha ako ng copy, kayo hindi kayo nakakuha ng copy, problema nyo na yan. Thank you so much. And hanggang sa muli, Wakanda. Again, Wakanda forever. This is for the motherland.